Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Big time rollback sa petrolyo, umarangkada ng malayo pa sa normal ayon sa ilang tsuper. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Umarangkada na ngayong araw ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ay matapos na ipadupad ng mga kumpanya ng langis ang malakihang tapyas presyo na tatagal mula hanggang ngayong araw hanggang June 29 o sa susunod na Lunes. Ayon sa ibinahaging update ng Department of Energy o DOE, bababa sa 3.90 pesos hanggang sa 5.90 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. 9.04 pesos naman hanggang 11.04 pesos sa kada litro ng diesel at 9.82 pesos hanggang 11.82 pesos sa kada litro naman ng kerosene. Sa ulat, ang rollback ay bunsod ng bahagyang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa nilagdaang Memorandum of Agreement para sa ceasefire agreement noong nakaraang linggo. Ayon sa DOE, ang pump prices sa kasalukuyan ay nasa 70 pesos hanggang 80 pesos sa bawat litro na dating nasa 50 pesos hanggang 60 pesos lamang bago sumiklab ang gera sa Middle East. Kasunod dito, maraming gasolinhan naman sa Metro Manila ang dinumog na ng mga tsuper ng jeepney ngayong rollback. Ikinatuwa naman ito ng ilan dahil may nangyayari na umanos sa kanilang panawagan at hiniling na sana ay magtuloy-tuloy pa ito. Sana tuloy-tuloy na. Salamat talaga, Walpak. Bigyan ka ng pagkakataon na meron kami ng income. Sa kabila naman ito, tila malayo na ngunit malayo pa sa normal para naman sa ilang mga tsuper ang presyo ng langis kaysa sa dating higit 50 pesos lang. Bumalik sa dati, mga 58. Yun yung balik normal na talaga. Isang araw, nakapitong ikot kami. Mag-50 bawat ikot na dagdag doon sa bawat ikot namin dati. Kung dati 200, nagiging 250. Kung dati 250, nagiging 300. Minsan 400, nawawala. Samantala, tiniyak naman ng DOE na magiging sapat ang supply na langis sa bansa at mananatiling stable ang mga presyo hanggang sa susunod na linggo sa ilalim ng bagong adjustments. The adjustments today will reflect last week's market. So, kung may mangyari man today o bukas, hindi po dapat may iba ang presyo. So, steady lang po yung presyo natin from Tuesday tomorrow up to Monday next week. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, karagdagang mga armas isinuko ni Senator Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito. 6 pang armas ang isinuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ng revocation o pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito ng PNP Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang mga armas ng kinatawan ng senador buhat sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para isailalim sa pansamantalang pangangalaga at bilang pagtalime na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakyat na sa 26 ang kabuoang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa kasunod ng 20 iba pa na nauna ng isinuko noong June 11, saklaw ng revocation order ang kabuoang 117 na iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.